So, ang ating pong unang ipaglilingkod na tanong, mga kapatid, ay mula po dito kay Jers Macbago. Ang sabi niya ay, ano po ang ibig sabihin sa talatang binigay kay San Pedro ang mga susi? At kung ano man ang tatalian dito sa lupa, ay gayon din po sa langit. Yan ay nasa chapter 16. Ay yung susi muna. Chapter 16, verse 19 ng Mateo, no? Tingnan natin ito. Mateo 16:19. Ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. At anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit. At anumang iyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. Ayan. So alam naman natin, Brother Gomer, na mayroon pong ibang interpretation tungkol po dito sa susi at yung tali. Ayan. Sa ganang atin bilang mga Seventh-day Adventist po, mga kapatid, ay ano ho ba yung ibig sabihin nitong mga ito na ibinigay, sabi ng Panginoon, ibibigay niya kay Apostol Pedro ang susi ng kaharian ng langit. Kung siguro, magandang basahin na rin po natin, mga kapatid, yung mula po doon sa, kasi sa 18, alam naman natin yung ibig sabihin yan, no, Brother Gomer? Basahin muna natin yung 18, tapos diretso natin hanggang sa, sa 20. Sabi po dito, at sinabi ko naman sa iyo na ikaw ay Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia, at ang mga pintuan ng Hades ay hindi magsisipanaig laban sa kanya. So, yan po ang sinasabi dito sa verse 18 bilang konteksto. So, meron pong, ang kausap talaga niya rito, yung tinutukoy niya si Apostol Pedro. At siya rin yung sinabihan sa 19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit, at anumang iyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at anumang iyong kalaghan sa lupa ay kakalagan sa langit. Nang magkagayoy, ipinagbili niya sa mga alagad na huwag sabihin kanino man na siya ang Kristo. So ito po, mahalaga po, may magandang mensahe po ito, mga kapatid. Actually, kaya nga meron pong doktrina yung isang denomination na kung ano yung hatol ng Pope ay susunod lamang ang Diyos. Dahil po sa talatang ito, na kung ano ang yung talian sa lupa, tatalian sa langit. Parang kung ano yung desisyon, anong gagawin ni Pedro, ay susunod ang langit. Ganun ho ba? So, atin po itong liwanagin, Brother Gomer, sa ganang atin ay ano po ang ibig sabihin nito? Ayan. Maraming salamat, Brother Johnson. So, alam nga po natin na itong talatang ito ay ginagamit ng ating mga kapatid na Catholic para bigyan nila ng katwiran yung pagkilala nila kay Apostol Pedro bilang siya yung pinaka-leader, at ang sabi nga nila ay unang papa. Ano po? So, dahil dito sa talatang ito, mga kapatid. Pero unang-una, nais nating ipapansin, Brother Johnson, ang unang tanong na gusto nating itanong doon sa ganong argument, si Apostol Pedro lang po ba ang pinagkalooban ng susi? So, yun ang dapat nating maintindihan. Okay. Pero bago yon, ay alamin muna natin ano ba yung susi, Brother Johnson. Yeah. Para at least ay meron po tayong gabay. Ano ba yung sinasabi ng Biblia tungkol sa dyan sa susi? So, siguro mabuti basahin natin yung isang talata sa Lucas, sa Kapitulo 11, ang talata niyan ay 52, Brother Johnson. Ang sabi dyan ng ating Panginoon sa Lucas 11:52, saban ninyong mga tagapagtanggol ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan, hindi kayo nagsipasok, at inyong sinasansala ang nagsisipasok. So, ibig sabihin, yung palang susi na ito, Brother Johnson, ay ito pala yung, yung susi para ikaw ay makapasok. Saan ka ba papasok? Doon sa kaharian ng langit. Okay? So, at ito, ang tawag dyan ay susi ng karunungan. At alam naman po natin na ang unang binigyan ng authority ay talagang yung mga apostol, Brother Johnson. Kaya nga, ang unang tanong dyan si Apostol Pedro lang bang binigyan yan? Okay?
So basahin po natin yung Mateo sa 18, ang talata po ay 18. Pansinin po ninyo at pareho din po yung sinasabi po dyan. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang gusto kong ipapansin dito, Brother Johnson, ang ginamit na rito na term ay plural, inyo. Yan, katotohanang sinasabi ko sa inyo na ang lahat ng mga bagay na inyong talian sa lupa ay tatalian sa langit, at ang lahat ng mga bagay na inyong kalagan sa lupa ay kakalagan sa langit. So, kung ginamit ng ating Panginoon itong inyo, meaning, hindi lamang si Apostol Pedro, Brother Johnson, ang binigyan ng susi, kundi lahat ng apostol ay binigyan ng susi, sapagkat yun ay susi nga ng karunungan, Brother Johnson. At ito namang tungkol dito sa tinatawag na talian sa lupa, talian sa langit, ay ito yung authority na ibinigay ng ating Panginoon sa church. Sapagkat ang church, of course, ay meron silang authority na ibinigay ang Panginoon, pero wag po nating ipagkamali. Kasi ito yung magiging problema, Brother Johnson. Kasi naririnig kong madalas na kapag nagdesisyon ang church, ay tama na. Parang ganon. Ibig sabihin, pag church ang nag-decide, ay automatic na ito ay tama. Ay hindi po ganon ang ibig sabihin nito, Brother Johnson. Hindi, kasi kaya nga may susi. Ibig sabihin, ang gagamitin mo doon, yung susi ng karunungan, knowledge. Saan nakabatay? Of course, sa salita ng Diyos. Ngayon, kung ang gagamitin nilang pamamaraan o pamamahala ay labas sa salita ng Diyos, ay hindi yan ang sinasang-ayunan ng Biblia. Yun yung gusto nating sabihin. Halimbawa, sinabi nila na ay yung church ang nag-decide na itong utos na ito ay iutos. Tapos, mababasa mo na itong utos na ito ay totally contradict sa sinasabi ng Biblia. Ayun ba ay sinasang-ayunan ng banal na kasulatan? Ay hindi. Hindi ganon ang ibig sabihin noon. Ang ibig sabihin, kung ang church ay magde-decide, okay, ay hindi po pwede na yung decision ng church ay magiging kakontra sa sinasabi ng kasulatan sa kabuuan, Brother Johnson. Kasi nga, doon nakabase yung susi ng karunungan. Ika nga, yung key of knowledge, Brother Johnson. So, dyan muna, ibabalik ko muna sa'yo. Okay, dagdag lang po tayo ng kaunti, mga kapatid. Ito, gusto ko lang po ding ibigay itong mga talatang ito, mga kapatid. Tungkol mo dito sa susi na ito, ang ibig pong sabihin, mga kapatid, ito. Kasi pagka pinag-aralan ho natin ang Biblia tungkol po sa susi, sa tinatawag na susi, ay walang ibang may karapatan kundi ang Panginoong Jesus. Meron nga po dito, gusto ko lang pong basahin po ito, mga kapatid, yung tungkol po dito sa susi, para makita po natin, dagdag na lang po ito doon sa binanggit ni Brother Gomer. Dito sa Revelation 1:18 ay may ganito tayong mababasa. Ayan, sabi po dyan, at ang nabubuhay at ako'y namatay, at narito ako'y nabubuhay magpakailanman, at nasa akin ang mga susi ng kamatayan at ng Hades. So, ito po yung hawak ng Panginoon na maituturing po natin, ibinahagi niya sa mga alagad. Siya ang may karapatan, at mamaya ibabanggitin natin kung bakit sinabi niyang bibigyan niya si Pedro. Tungkol naman dito sa tatalian. Ayan, nadagdagan ko lang po yung binanggit ni Brother Gomer kanina. Tika lang, may dadagdag pa pala ako dito sa susi, para mailinaw natin. Ito po yung authority na ibinigay ng Panginoon. Si Pedro kausap dyan, pero hindi lang siyang binigyan yan. May kaugnayan po yan doon sa anumang talian sa lupa, tatalian sa langit, anumang kalagan sa lupa, kagalagan sa langit. Ito po yung authority, ito po yung mission. May kinalaman sa mission. Yung kakalagan ay kumakatawan po ito doon sa mga tao na bilanggo, nakagapo sa kasalanan. Kaya ang ibig po sabihin ay binigyan niya ng authority. Bagaman si Pedro ang kausap niya, pero hindi ito limitado lamang sa kanya. Ang pangangaral ng mga alagad, mga kapatid, at kahit ng iglesia ngayon, ay nagpapalaya po ito doon sa mga nakatali. Na
yung pinalaya sa magitan ng pananampalataya na ligtas, ay tanggap po ng langit po yon, mga kapatid. At siyempre, yung hindi po tumanggap, ay siyempre hindi maliligtas. Ay ganun din naman. Siyempre, hindi tumanggap sa pangangaral ng mga alagad, ay wala pong kaligtasan. Kaya sabi daw, yung tatalian ay tatalian sa langit, yung kakalagan ay kakalagan din sa langit. So magkaugnay po itong dalawang bagay na ito, mga kapatid, no? So ibig po sabihin ay ito po ay may kinalaman sa authority na ibinigay ng Panginoon sa mga alagad. Meron pong karanasan si Apostol Pablo tungkol sa bagay na ito. Meron nga nitong nakasulat sa 2 Korinto 2, talatang 10, mga kapatid. Ito po ang sinasabi ni Apostol Pablo sa talatang ito. Datapwat, ang iyong pinatatawad ng anuman ay pinatatawad ko rin naman, sapagkat ang aking ipinatawad naman, kung ako'y nagpapatawad ng anuman, ay dahil sa inyo sa harapan ni Kristo. Nakita po ninyo yung pong authority ng church. Hindi ito authority ng isang tao, kundi po ng mga kapatid. Ito po may kinalaman sa mga pasaway na mga kapatid, lumalabag. So, nagdidesisyon ang iglesia tungkol po sa taong ito kung sila ba ay kailangan patawarin o hindi. So, yan po yung may kinalaman po yan dyan, mga kapatid. Kaya nga mayroon pang sinasabi si Apostol Pablo na ibigay kay Satanas, baka sakaling maligtas. So, yun po yung ibig sabihin yan. Simpleng kahulugan po niyan, mga kapatid. Pero kung titingnan natin, mahalaga po itong authority nito na ibinigay sa atin ng Panginoon, na kahit na po tayo ay binigyan ng authority ng Panginoon na magtali at magkalag, no? Sa pamagitan po ng pangangaral, no? Sa pamagitan po ng evangelism o mission ng iglesia sa lupang ito. Brother Gomer. Ayan, idagdag ko lang, Brother Johnson, doon sa sinasabi ko kanina na yung authority na ibinigay ng ating Panginoon sa church o sa iglesia, ito ay hindi umaabot doon sa punto na kahit na ikaw ay magturo na ng labag sa sinasabi ng Biblia. Sapagkat si Apostol Pablo bilang apostol na pinili din naman ng ating Panginoon, maliwanag na siya po ay nakatanggap din ng susi, Brother Johnson. Okay? Pero, kung titingnan natin yung pahayag ni Apostol Pablo, ay ganito yung ating mababasa sa 1 Korinto 4, ang talata ay 6. Pansinin po ninyo, mga kapatid. Gusto kong idiin itong punto na ito kasi nga, pagka nagtuturo kasi yung mga kapatid natin na Catholic, ay basta't may authority daw yung church na ibinigay ng Panginoon. Kaya kung ano yung sabihin nila, yun ang tama. Okay? 1 Korinto 4:6. Ang sabi dito, sabi ng Apostol Pablo, ang mga bagay ngang ito, mga kapatid, ay inianyo ko sa halimbawa sa aking sarili at kay Apolos dahil sa inyo, upang sa amin ay mga tuto kayo na huwag magsihigit sa mga bagay na nangasusulat. So ang ibig sabihin, yung susi ng karunungan na ibinigay ng ating Panginoon, Brother Johnson, yan po ay limitado lamang doon sa mga bagay na nasusulat at hindi po pwedeng sila ay magtuturo ng sang-ayon lamang sa kanilang sarili, Brother Johnson. Ang ibig sabihin, yung susi ng karunungan na ipinagkaloob sa kanila ng Panginoon, yan po yung mga salita ng Diyos. Kaya nga, yan po yung susi. Bakit yan ang susi? Kasi nga, yan yung paraan kung papaanong ang mga tao ay makakapasok sa kaharian ng langit. So, dahil dyan sa mga salita na ipinagkaloob ng ating Panginoon. Ngayon, para makita natin yung katotohanan na yun talaga yan, tingnan natin yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa Mateo 23. Ang talata ay 13. Pansinin po ninyo. Datapwat sa aba ninyo mga eskriba at mga pariseo, mga mapagpaimbabaw, sapagkat sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit laban sa mga tao. So nakikita po ninyo rito, sapagkat nga itong mga eskriba at pariseo
yung susi ng karunungan ay hindi tila na ginamit ng maayos, Brother Johnson, Mm-mm. ang nangyayari, ang sabi niya, sinasarhan ninyo ang kaharian ng langit. Sa halip na buksan nila sa pamamagitan ng susi, Tama. ay dahil nga mali-mali ang kanilang mga itinuturo, ayun, hindi makapasok. Kasi nga ang paraan para makapasok sa kaharian ng langit ay yung tamang salita ng Diyos, Brother Johnson. Sapagkat kayo hindi nagsisipasok at ang nagsisipasok man ay ayaw ninyong bayaang makapasok. So talagang yung susi ng karunungan para makapasok ang mga tao ay pinipigilan itong mga eskriba at pariseo. Kaya nga itong susi ng karunungan na ito ay ibinigay sa mga apostol upang sila yung mangaral at upang ang mga tao ay makapasok sa kaharian ng langit. Ngayon, doon sa sinasabi nila, Brother Johnson, na authority daw na ibinigay kay Apostol Pedro na para bagang siya ang pinaka-leader ng church, ay makikita po natin na hindi rin sinasang-ayunan ng Biblia. Bakit? Kasi doon sa kasaysayan, doon sa Council of Jerusalem na tinatawag, kung babasahin po natin yun mga kapatid, yung kasaysayan na yun, abay ang pinaka-administrative function nakay Santiago, Brother Johnson. Yung huling salita, kung ating titingnan, puntahan natin yung Gawa 15, tingnan natin yung talatang 13. Gawa 15:13. At nang matapos na silang magsitahimik, ay sumagot si Santiago na sinasabi, mga kapatid, pakinggan ninyo ako. So ang ibig sabihin, kung makikita mo dito, Brother Johnson, yung huling salita ay si Santiago ang si Santiago ang kung makikita mo, parang siya yung talagang chairman doon sa Council of Jerusalem na ito. At hindi po si Pedro, mga kapatid. Kaya yung pag-aangkin na si Apostol Pedro daw yung binigyan na susi at siya yung leader ng church at ang matindi pa, yung sinasabi nilang unang papa, hindi po natin nakikita ito sa kasaysayan ng church. Dahil dito, unang-una, makikita po natin sa kasaysayan itong Council of Jerusalem, ay si Santiago po yung huling salita. Ang sabi doon sa 19, kung itutuloy po natin yan sa 19, talatang 19. Sabi niya, dahil dito, ang hatol ko. Nakita po ninyo mga kapatid. Ang ibig sabihin, pagkatapos ng mahabang deliberation, pagkatapos ng maraming pag-uusap, abay si Santiago ang huling nag-decide. Sabi niya, dahil dito'y ang hatol ko, ay huwag nating gambalain yaong sa mga hintil na nagbabalik loob sa Diyos. So makikita natin dito, Brother Johnson, kung ang pag-uusapan ay yung mas mataas na posisyon, although hindi naman natin sinasabi na mas mataas yung posisyon dito ni Santiago, pero malabo doon sa sinasabi na si Apostol Pedro ang pinakamataas. Dito ay nakikita natin na hindi si Apostol Pedro ang pinakamataas, Brother Johnson, kundi si Apostol Santiago. Okay? At isa pa, doon sa pangyayari naman kay Apostol Pablo, kung inyo pong babasahin yung Galatia naman, Brother Johnson, ito ay nandun sa 2. Galatia 2:11 hanggang 14 siguro. Tingnan po natin. Sabi diyan, ngunit nang dumating si Cephas sa Antioquia, ay sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan. O nakita po ninyo ngayon Brother Johnson, kapag ka ba sinabi ng Papa, pwede mo bang salangsangin? Hindi ho ba? Tama. Kapag sinabi ng Papa, tapos na pong usapan doon. Wala nang ibang pwedeng sumalungat doon. So ang ibig sabihin, dito sa nakikita natin dito na pangyayari, hindi ho natin nakikita si Apostol Pablo na gano'n ang pagkakilala niya kay Apostol Pedro. Sapagkat ang sabi niya, sumalangsang ako sa kanya ng mukhaan. Tapos sabi niya, sapagkat siya ay nararapat hatulan. Verse 12, sapagkat bago nagsidating ang ilang mula kay Santiago ay nakisalo siya sa mga hintil, ngunit nang sila'y magsidating na, siya ay umurong at humiwalay sa mga hintil, palibas ay natatakot sa mga pagtutuli. Meron ba namang papa na natatakot, Brother Johnson? Verse 13, at ang ibang mga Hudyo ay nagpakunwari rin naman kasama niya, ano pat pati si Bernabe ay nabuyo sa kanilang pagkukunwari. At saka sa verse 14,
Ngunit nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo. Napansin nyo ito kasi nga, bagamat ang church ay mayroong authority, ito yung sinasabi ko, Brother Johnson kapag ang kilos ay hindi na sumasang-ayon sa salita ng Ebanghelyo, sa Biblia o sa salita ng Diyos, ay hindi po natin yan dapat tanggapin. Yan po yung dapat nating maintindihan. Hindi po pwedeng lumampas yung authority ng church doon sa sinasabi ng Biblia. Kapag yun ay nangyari, ay delikado po yan. Okay? Kasi pwede ka nang gumawa ng kahit anumang gusto mong iutos at ang sasabihin mo na lang ay may authority ang church. So kahit nasalungat sa Biblia ang tinuturo, dahil nga may authority ang church, yun ang dapat pakinggan. Delikado po yung ganyang aral. Kaya nga si Apostol Pablo, sabi niya, nang aking makita na hindi sila nagsisilakad ng matuwid ayon sa katotohanan ng Ebanghelyo, sinabi ko kay Cephas sa harapan nilang lahat. Talagang makikita mo dito na sinita ni Apostol Pablo si Apostol Pedro, Brother Johnson. Sabi niya, kung ikaw na Hudyo ay namumuhay gaya ng mga Hintil at di gaya ng mga Hudyo, bakit mo pinipilit ang mga Hintil na mamuhay na gaya ng mga Hudyo? So dito ay maliwanag mga kapatid na yung paggamit nila doon sa tinatawag na susi, yung paggamit doon sa 16-19, na binigyan daw si Apostol Pedro ng authority, kaya siya yung unang papa at siya yung pinaka-leader ng church, ay nakikita po natin na hindi po tumutugma sa kung ano ang sinasabi ng banal na kasulatan, Brother Johnson. Ayan.